So, kita niyo naman sa itsura ko, hindi pa ako nakapag-ayos. At may dalawa akong gagawin ngayon. Papasok ako sa education institution ngayon kung saan ako magkaklase. At titinan ko makakapasok ko sa klase ko sa Masteral ngayong umaga. So, yun, babiyahin na tayo papunta doon at isasabay natin itong maraming itong gagawin natin. So, medyo Saturday ito. Kung mapapansin nyo, madami pa akong ginagawa. Saturday pa to ha. Saturday pa to. So, yun, tara. At samahan nyo sa A Day in My Life ko sa criminology instructor and criminologist here in the Philippines. Mag-a-week in the life tayo sa criminology professor. So, papunta ako ng trabaho ngayon. Pero, biglang klase na pala namin ng 7:30 sa crisis intervention namin. So, ang ginawa ko, bumaba ako dito sa SM. Buti na lang, laging may SM sa mundong ito. May sabi ko talaga, noong una bumaba ako sa McDo. Tapos, kasi may load naman ako eh. Good morning! Good morning! May load naman ako, kaso ang nangyari, may load naman ako, kaso pag upo ko sa McDo, naghanap ako ng coffee shop eh, alas 7 pa kasi, wala sigurong open na coffee shop. Tapos, nag-McDo ako, pag McDo ko, walang data, ay walang signal, buti na lang talaga may SM. Pagkita ko sa SM, sabi ko, Lord, ito na lang talaga pag-asa ko, kailangan ko makakonect sa klase namin, sa Masteral. Tapos yun, buti na lang nag-free wifi. Umandar yung free wifi kahit alas 7. And then yun, nakapasok ko sa klase, nakapag-report ako. So, dito ako sa SM. So, dahil nga nag-cutting trip ako, tapos na yung spill ko, syempre, tayo alipin ng salapi, kailangan natin dumiretso papasok sa trabaho nito. So, gagawin ko, sasakay ako sasakyan, papuntang trabaho. Okay, maghanap tayo ng sasakyan dito. Pero, on the, pa yung reporting, mamaya may Q&A yun, kay Dr. sa prof namin. Tagal. Sobrang traffic talaga ngayon dito. Ayoko kasi sa bus eh. Gusto ko sa baby bus. Yung yug pag sinakyan mo, tas ang kakanta, tukso. Oh, tukso. Layuan mo ako, remix. Ganon. Tragis na yan, taga. So yun, nakarating na ako sa work. Hindi ko naman na lang ipapakita yung office namin. Pero nakita niyo naman super haggard ko. So mag-aayos pa ako, maglalagay pa ako ng contact lens and overall. Wait lang po. So hello, this would be my breakfast while I'll wait for my next class, which is the Modern Penology, mamayang 10:30 AM. So yeah, titimplahan ko na muna yung coffee ko nito ng mga creamer and sugar. Wait lang. And then I'll start studying na for my next class. So this the life goes. So hello, dito nga pala ako sa coffee shop. Ay, sa coffee shop. Sa McDo. Buti na lang itong McDo is may coffee sila. So di ba may Mac Cafe. Ganon. So yun, tinitimplahan ko yung aking coffee ngayon. And mag-start na ako mag-aaral sa next subject ko, sa Modern Penology. Yan. Siguro baka dito na rin ako mag-lunch mamaya. Tingnan ko pa. So, meron pa ako 30 minutes para maghanda sa aking klase. Sa next class ko. So, mahalaga talaga may internet ka. So, mamaya bakbakan na naman kami ng recitation. At least nakapagkape ka na, medyo hindi ka lutang sa class. So, kanina talaga, buti na lang natawid ko yung reporting namin kahit nawala ng signal. Grabe. Ako.
Sana wala nakakuha ng video sa akin. Para akong kawawa dun sa gilid ng SM na kukuha ko. Sabi ko nga, baka mag-trending ako nito. Kawawa naman ako dito. Hindi naman wala. So kung student kita, nakita mo kanina sa SM Tansa na sa gilid ng SM, nagkarang kawawa nag-ano. So pwede ka mag-comment dyan. Baka nakita mo. Kasi pagtitinginin ako ng mga tao. Grabe. Kawawang nila lang. Ano ko kung mangingita ako ng asukal. Pait lang. Hindi lang ako. Nakahingi tayo. Ay! Laglag pa yung stick. Parang pansin ko wala pa masyadong nagko-content na ganito. A week in my life or a day in my life. Kasi super busy nga naman kasi sobrang daming ginagawa. Parang hirap pa i-video yun. Tsaka may mga confidential area kasi doon. Like yung mga files ganyan. Pero try natin. Mag-i-enter ako sa meet mamaya ng 10:30. Anong oras na ba? Less than 30 minutes na ng ating prep ko. Preparation time. Tingnan natin kung masarap na. Okay, pwede na. Pang ano na siya, panlaban yung kape. So, yun, magkakape ako pero hindi ko makakalimutang mag-vitamins. Nagpa-vitamins pa ako. Nainom ako ng antioxidant. Diba, alam nyo naman yun, para mabawasan, mapigilan yung process ng oxidation process sa katawan natin. Maraming antioxidants. Meron tayong acai berry. We also have we also have vitamin E, collagen, dito tayo, ano ba ganyan. Pero yung favorite kong antioxidant so far is minsan sinasabay ko rin siya sa iba, pero favorite ko is grapeseed. And either extract or oil. Actually, I always bring it with me. Pero ngayon ko pa lang ito tinry, itong brand na to, it's Simply Supplements. Baka naman, Simply Supplements. So yun, iba-ibang brand eh. Basta hindi ko nakalimutan na hindi ako ng antioxidant sa isang araw. This is grapeseed extract. Pero minsan, pwedeng grapeseed oil, ganyan. ATC, iba-ibang brand. Pero try ko itong Simply. So, ay simple supplement. So, marami nito yung apple cider, glutathione, collagen. Actually, dito sa part na to is in-screen record ko yung klase namin. So, yun. Kay Dr. Mandy namin yun sa Modern Penology. So, yun. Klase-klase, ganyan-ganyan. Receipt-receipt, ganyan-ganyan. So, yun. Actually, sa araw na to, wala akong schedule for teaching ngayon. So, ang ano ko is administrative work. So, yun. Kaya, okay na nakapag-online class ako nito. At dumaan lang ako sa school para mag-check ng mga
administrative task ko like checking ng papel, pagtanggap ng mga counseling sa mga students. So far, so good. Like this one, so ito, ang dami kong tambak na papers for checking. So, yun. And also encoding ng grades sa mga lumalapit na estudyante for nagtatanong sila ng grades nila, so on and so forth, with their performance, like that. So, good naman. Yeah, with this one, gusto ko siyang i-vlog kasi at least dadating yung araw na makikita ko na, oh, ganito pala ako before, ganyan. So, I once dedicated my life to teach our future law enforcers kasi that's would be one of my greatest legacy in life, na I could have an impact to our society by doing of teaching. Kasi diba, parang ako yung forefront parang for me, ako yung parang nasa harapan. Kasi ako yung isa sa mga humuhubog ng kaisipan ng mga estudyanteng magiging police, magiging nasa law enforcement. So, masaya ako sa ginagawa ko everyday, even though napakadaming papel. Mas madami pang papel kaysa sa government. And then, ang daming papakisamahan, ang daming complaints sa mga estudyante. Pero, sobrang saya ako na part ako nito. I am an introvert person, but I'm always managed na hindi mawala yung energy ko as yung social battery ko. But syempre, if you're working, especially in private, and even though in public sector, kailangan mong makipag-collaborate sa mga katulad mo ring professionals. Matuto ka. I also nakikipag-checkan ako sa English department and the education department para natututo din ako, diba? And I hope na ganun din kayo in times na kayo naman yung maging working professional like me. So, obvious naman sa mukha ko dyan kung gaano ka-stressful ang admin work. For me, kasi I was also engaged in government. Ang hirap pag you're working or you're dealing with papers. Ang hirap niya in terms of confidentiality, checking, securing, storing, monitoring, and everything. Napakahirap niya. And ito yung parang mahirap na part sa amin kaysa sa magturo. Talagang kinakain yung oras namin nito kaysa sa actual na pagtuturo. And alam ko, a lot of educators would relate on this. And even though na you're not an educator, even you're working in receptionist or in any government admin like administrative officer, napaka daming papel, as in papel. Kahit sabihin na yung mga computers andyan na, Excel file, lahat na ng pagiging modernization ng mga storing files and everything, sabi nila madali lang yan by means of technology, pero at somehow talaga napakalaking factor na sinusulat siya in pen and paper. Hindi talaga siya mawawala into business kasi yun, it's more convenient, ang daling hanapin at madaling intindihin kasi papel mo, diba? And then hindi siya apektado ng brownout o walang internet kasi you're on nasa kamay mo, diba? Yung data. Baka ayaw nyo na tuloy siguro maging work to kasi tayo naman, napakadami naman yan. Iba pa yung nando sa pinagkuhaan ko kanina, napakatambak niyan. And then yun, kailangan syempre habang nag-work ka, kailangan mo rin makasama with other co-faculty mo and your other working professionals. So yun, normal yan, diba? Actually, yung subject na sinecheckan ko dito is technical report writing 1. With katulad ng police spot report, ganyan. We're also dealing with affidavits. Mas mahalaga pa rin kasi talaga na ipagawa mo sa student na paper and pen siya. Kasi syempre pag computer siya or print siyang pinasa sa akin, they can easily copy-paste it Pero kapag sulat kami nila, kahit nakatingin pa sila with their phones or ginugal nila, diba? As long as sinulat nila, natututo sila, diba? Kasi it's working with their hand and their mind. Kaya medyo mapapil talaga tong subject na to. And, diba, mas, naman talaga, mas madali ka matututo kung habang sinusulat mo, binabasa mo, tsaka iniintindi mo. If I'm not mistaken, this, nung oras na ginagawa ko to, it's around lunch break na. Pero kahit lunch break na,
work pa din ako. Ganun kasi sa academe, di ba, minsan dala-dala mo pa pauwi yung trabaho. Kaya kung ayaw mo nang dinadala pauwi yung trabaho, wag kang mag-accountancy at wag kang mag-education. And even this, criminology naman kasi pinasok ko yung linya ng academia, pero mag-crim ka with papasok ka sa law enforcement, you don't have to worry about iuwi mo yung trabaho. Pero most likely pag work, di ba, lalo pag hindi mo tinapos during working hours na 8 hours, iuuwi mo yan, di ba? Yan mo, stress ako dyan. Ito nga pala, pag yung sulat ng estudyante is kalkal chicken, alam nyo na yon, hindi ko talaga nagigradean or nasisiro ko siya. Pero nagbibigay ako ng consideration, pero sobrang baba. Kasi nakikiusap talaga ako sa mga estudyante. Sabi ko, ako yung mag-check, mamanu-manuhin kong check lahat ng papel. Hindi naman ako AI, diba? Hindi naman ako robot. Kailangan maging considerate kayo na yung mag-check ay tao. Paano ko i-check yung sulat mo na kayo lang din nakakaintindi? Okay lang yung reseta ng doktor ang sulat, kasi nagigets ko pa ang reseta ng doktor eh. Kasi medyo ganun din yung sulat ko. Pero kung ang sulat ay talagang kalkal chicken, yung hindi na talaga mabasa, yung parang nagpasa lang sila para lang meron submission, para lang makahabol sa deadline, tapos hindi ko talaga mabasa, kasi papabasa ko sa iba para magets ko, pero hindi ko talaga magets, hindi ko talaga ginigradean, diba? Maliban na lang kung katabi ko silang mag-check nun at papabasa ko sa kanila yung sinulat nila, that's way too impossible naman, diba? Kaya dapat ayusin nyo naman yung sulat mo. By the way, yung nakikita nyong prop dyan sa gilid, that's Professor Alsaga. Yan, nakatingin siya. Ang father ng criminological research namin. So, siya yung mostly naghahawak ng criminological research sa school na yon na pinapasukan ko, and yan, hindi ko talaga mag-gets yung sinusulat ng mga bata. Feeling ko nga napapanot na ako kakaintindi ng mga bagay hindi ko na naintindihan. Hindi naman panot na ako, may poknat na ata ako. Talaga, kita mo naman sa video, hindi mo naman talaga mag-gets. Tingnan mo naman, mas maganda mo magsulat yung high school student tsaka elementary student. So, college ba yan? Medyo mahaba to, hindi ko na time-lapse tong part na to. So, yun. Ano ba'y dadaldal ko dito? Yan, masaya naman ako sa ginagawa ko. Pero may mga ibang subject naman akong tinuruan na hindi naman required ganito kadami papeles. Nagkataon lang talaga na report writing kami, kaya we're engaging on writing ng reports, memorandums. Mas maganda kasi talaga may active learning eh. Ginagawa ng bata yung tinuturo mo, hindi ka lang daldal. Kasi ikaw lang matututo. Dapat may participation din sila. Pasulatin mo. Sabi ko sa kanila, pag pamali-mali mga documents na ginagawa ninyo, ibabalik lang din yan sa inyo. Sayang naman. Tsaka hindi tatakbo ng maayos ang hustisya kung hindi nyo naman alam kung paano gumawa ng mga documents at report na yan. Diba? Kaya mahalagang alam nyo. Grabe, sa 5 components ng criminal justice system, law enforcement mo una ka. Tapos, ang gawa mo ng report ay parang kalkal chicken. O, sabihin natin printed yan. O. Tapos, wala ka sa hulog. Wala ka sa ayos. Papalik yan sa'yo ng prosecution o sino mang sunod na party. O, edi yung nag-aantay para sa hostisyang gusto mong ibigay or anumang epekto ng letter na yon o ng document na yun. Mawawala yung silbi kasi mali-mali ka ng gawa. Talaga medyo stricto ako talaga dito eh. At least di ba ready sila? Na hindi na siya maging ready. Ready na With this one pala, pinakita sa akin ng isang ka-faculty na pinagawa niya ng resume yung student na first year. And then sabi ko, di maganda. At least alam na nila. Ito ba nga to? Pasado ba kayo? Dapat lang. Very good yan, ma. Very good yan. Tama yung mga ganyan.
First year pa lang, sigurado na. Matabihan natin yan ng pwesto dito, ng item. Dito naman, isa ako kasi sa mga panel nung thesis nila. So, yun, kailangan ko mag-sign at para makita kung ginawa ba nila yung correction ko dun sa defense nila. Learn ko. Nakakatuwa naman. Very good yan, very good yan. Mukhang ano maganda yung mood ng father ng criminological research natin. Nagpa-consult kayo. Swerte kayo. Diba? Magaling yung tumiming kasi minsan, yung mga estudyante di mo tumiming, magpapakonsult sila yung bad trip yung prof, no? Very good kayo dyan. Dahil dyan, swerte kayo ngayong araw. Very good, very good. Yung iba kasi kung kayo ng bad trip, sasalubong, di ba? Ayaw ko pala naglagay dito. Bad trip siya. Buti na lang, maganda yung mood. Nakita niyo naman kanina, ang ganda ng mood. Tawagin niyo yung mga ibang magpapakonsult. Ngayon ka magpapakonsult, maganda yung mood. Okay. Thank you. Diyan naman, binigyan ko sila ng payo dyan. Hindi ko naman alam na, hindi ko naman sinasabing applicable to sa lahat. Pero naman, utang na loob, kung magpapakonsult kayo ng thesis nyo, huwag nyo i-timing na bad trip yung ano. Kasi syempre yung mga yan, mga panel yan, tao lang din yan. Bakit ka magpapacheck kung kailan bad trip na bad trip siya? Most like, maapektuhan yung pinakonsult mo, di ba? I-timing mo na maganda yung mood. Di ba pag sa parents mo nanghingi ka ng baon? I-timing mo na maganda yung mood niya. Diba, may kachismisan siyang iba. Nag-exam po ko Sabi mo, pingi baon. Sabi ko na nagbabantay sa amin. Wala siyang choice. Kung Mag-lunch muna daw kami. Nag-lunch na nga kami. Kami yung lima. Lunch. Pagbalik namin, nag-exam pala sila. Wala na raw po kayo. Wala na ring exam po. Wala nang available na. Ilan kayo? 5 po. 5? Ano section nyo? Kilo po. Nalilito ako. Kasi pag tuwing midterm, dumadami kayo, kaya yung print ko konti. Akala ko lahat ng estudyante ko 270 lang, tapos pag major exam, dumadami kayo bigla. Tapos pagka regular class, wala na naman kayo. Kaya hindi ko alam kung ano talaga ang tunay na bilang. Yung ganito ko, ma'am, nakalimutan ko sa Sa totoo lang, Saturday nitong araw na to at wala talaga akong schedule ng klase ngayon sa Saturday sa private school na yan pinapasukan ko. So, in short, wala akong sahod nung araw. So, pero pumasok pa rin ako kasi nga, I'm not just eyeing for money. Gusto kong mabawasan yung mga tamba kong trabaho. 1:30 na may klase kami sa masteral namin. At kasalukuyan ako ay nagtatrabaho. Yeah, I'm working for free. Mag-attend pa ako ng masteral sa law subject namin. So yeah, may online class kami sa masteral namin ngayon. At kailangan ko pumasok. Yung online class namin sa masteral ay hanggang 7 PM. Sumabay yung Saturday kasi ngayon. Naghahanap ako ng signal. Lalakad-lakad ako kasi naghahanap ako ng internet at signal. Then online class naman kami. Luckily, nagpa-ceasefire ngayon si attorney. So, in short, pag ceasefire, ibig sabihin walang pasok. So, yun. Kinontinue ko yung sobrang daming papel na yun. Kasi, imagine, kahit 7 students lang yung hawak ko, ay 7 sections lang yung hawak ko. Nasa around 300 students sila. And then, nagpasa sila ng ganyan for our midterm exams. Kasi, talagang ganyan kakapal. Ganyan kakapal, 1 students lang yan. Consists of writing of 10 or more affidavit. So, I have to check it one by one. Ang dami yan. So, kahit wala akong klase or sasahurin ng araw na yan, pinasukan ko pa rin kasi gusto kong i-check talaga isa-isa. So, kaya medyo ilag sa akin yung ibang estudyante kasi talagang sobrang pulido ako. Talagang hindi ako tamad. Iisa-isahin kong check yan. So, hindi ako madadala sa bara-bara. Yan, medyo maingay. Medyo nakita niya naman yung bibig ko gumagalaw. Kasi nakikipagdaldalan ako dyan sa
iba kong ka-co-faculty dyan. Para din naman nila ako sabing mataray, pero mataray talaga ako. So, yun, para hindi nila masabing masungit ako, ganyan. So, yun, nakikipag-usap ko sa kanila. Sinishare ko yung knowledge ko sa kanila, and sila din sa akin, ganyan. Hindi naman ako chismosa. Part siguro ng work yun. And also, si Sir Dalino, yung nakaputi, classmate ko yun sa Masteral. Pumunta siya sa akin, sinabi niya, wala tayong pasok, ceasefire si attorney. Sabi ko, yay! Charot. Oo nga ceasefire si attorney yun. Dire-diretso kami sa work na yan. Yung subject namin attorney, problems in criminal law and criminal procedure. So, yung mga problema doon. Kasi obviously, may problema ka. Siyempre, yung batas may problema din, ano. Naka-enroll ako sa Philippine College of Criminology sa Manila. So, ang pasok namin doon every Saturday. Tapos, minsan may mga pa face-to-face, like yung mga extension program, yung mga meetings, ganyan. So, yun. Medyo demanding din siya. Kaya talaga sa work ko na yan, part-time lang ako. Hindi ko talaga kinaya yung full-time. Kasi aside sa masteral ko, kumukuha pa ako ng ibang course. Naglulo pa ako. Tsaka, pinupursu ko yung Certificate of Teaching Education ko. So, yung second degree ko sa education. So, hindi talaga kaya na full-time. Ang full-time pa naman dyan is Monday to Saturday. So, yun. Pumili lang ako ng 2 araw dyan a week. Para nakakapag-aral pa rin ako. Yan, si Sir Bibar and Sir Dalino. Actually, right now, 2 na yung degree ko. Degree ko sa dalawa na yung bachelor ko. Bachelor ko sa criminology at saka yung bachelor ko sa secondary education. Major in social science. Yun, 2 na yung major ko. Kaka-aral ko. Sabi nga nila may OC daw ako sa pag-aaral. Kasi aral nga ako ng aral. Little did they know, kapag nasa akademya ka, talagang need mo mag-aral. Kasi na-outdate din yung alam mo Every 5 years, yung alam mo dati, kahit ikaw pa yung pinakamagaling dati, outdated na yan every 5 years. May mga bagong knowledge na naman. May mga bagong mapapublish na naman. Tulad ng 5 pillars ng criminal justice system. Hindi na pillars yan. Kahit sino yung mga sinaunang mga criminologists na ubod ng talino, kabisado ko yan, nagbago na. Components na yung tawag. See? Sa mga maliliit na bagay na ganun. Lalo na ba kayo sa ibang kurso? Kaya, pag akademya ka, aral ka ng aral. Magmamaster ka, magdodoktor ka. Tapos mga certificate, trainings. So, yan. Medyo magastos. Tsaka medyo mahirap din yun sa part mo, lalo na kung introvert ka and then pinag-teacher ka o nag-teacher ka pa. Yun, parang minsan malalobat ka, tapos yun, recharge ka ulit. Hindi ka tulad pag extrovert ka, ang dali-dali na sa'yo magturo kasi dun ka kumukuha ng lakas. Kasi nga, nakikipag-socialize ka sa ibang tao Pero kung dun ka rin nadidrain, medyo mahirap nga naman yung sa part mo. Pero again, hindi laging ganito, hindi laging ganito kasaya na magsi-ceasefire yung prof nyo at hindi magpapapasok kasi napakabihira lang nun. Kasi si Attorney Chris Rivero din kasi is advance din kasi siya magturo, lalo na pag bet niya yung araw. Kahit yung topic na pang future na, ituturo niya. Kaya siguro yung dahilan ba't siya nag-ceasefire kasi advance na kami masyado sa kanya. Kasi diba, lalo na pag nagpa-participate yung mga pabibo mong classmate, syempre magaganahan yung prof mo magturo. Kaya kahit pang sinauna o pang next topic na wala kang choice kundi makinig or kasi nga, yun na nga, charot. Siguro madaldal talaga ako dyan sa part na yan. Kasi nga diba, sabi nila pag may nunal ka sa labi, madaldal ka daw. Pero pag nalobat na ako, hindi na ako magsasalita. Hindi ko alam, siguro tuwan-tuwa ako nung araw na yun kasi ceasefire na matatapos ko ng trabaho to, pero parang tatagal din kasi ang dami kong kakwentuhan.
si Sir Alzaga dyan, kakwentuhan ko, yung father ng criminological research namin, tapos dito sa harapan may kakwentuhan pa akong 3 faculty, yung bagong hire sa amin. So, yun, sa MM ka, bibigay ka ng tips sa kanila, ganyan-ganyan. Itanong mo Sir Alzaga, yung resulta ng mga ginisa namin sa research. Yun, kung sino pa i-go, sino yung ibabagsak. And then, ito, nagdi-discuss ako sa mga kasama ko sa faculty. Parang yun na nga, nakikipag-collaborate ka sa kapwa mo kapwa mo sa profession. Yung ideas, yung mga bago na labas, yung lumabas sa board exam, ganyan, nag-share kayo ng knowledge. Syempre, dapat may collaboration din bilang isang criminology sa Pilipinas. Hindi ka, yung parang feeling mo magaling ka, feeling mo, yung alam mo, yun na yun. Hindi ganun yun eh. Dapat lagi kang open matuto kasi hindi lahat ng bagay alam mo at hindi lahat ng bagay na alam mo ay tama. So, yun. Dapat hindi ka mayabang. So, hello guys! So, dito ko natatapusin ang aking vlog. So, this would be a day in my life as a criminologist in the Philippines. So, yun, pauwi na ako sa aming bahay. And yeah, medyo madami rin akong nagawa today. Yun, checking, yung buong klase namin sa master. Pero may klase pa po ako ngayon sa masteral. 5 PM to 8 ngayong gabi. Hanggang gabi po. So, ang subject namin is economics, economic crimes. So, yun. Pagtas nito, habang nabiyahe ako pa uwi, ang mangyayari, habang nabiyahe ako pa uwi is nag-online class na ako nun. So, ganun naman yung sistema. So, yun, medyo hulas ako. Medyo madaming nagawa ngayon. Pero, yeah, worth it naman. So, siguro, itong content na ito ay gagawin kong a week in my life. Kasi medyo boring kung a day in a life, diba? So, yun, ganon. Medyo productive naman yung araw ko today. And then, yeah, update ko kayo next day. Pahinga bukas. That's Sunday. So, Monday. So, yun. Tuloy natin tong vlog na to. So yeah, thank you so much. If you found this video helpful, you can please naman subscribe me and also like and do a comment. Lalo na kung you're bago ka pa lang sa larangan or you're just a criminology student. So yun, kasi pag a weekend na live, medyo lulusot yung klase ko sa law school. So makikita niyo yung klase ko sa law school, yung biyahe ko. Ngayon kasi Saturday. Pero yeah, tingnan natin kung kaya ng content. Mai-content natin, no? So yun, habang naglalakad pala ako, may notebook ako. So, ganon. Hindi naman lahat ng criminologist ganon. Pero yun, may notebook ako kasi ayun, nag-aaral ako. Habang nagkaklase yung mga reporters, nagtitake down notes ako sa sinasabi nila kasi gagawa ka ng reaction paper doon sa sinasabi ng reporters. And marami pa eh, maraming reasons kung bakit kailangan ko ng notes na gaganiri kalaki. Puro notes ko yan. Yun. Siguro, para makapag-take note, mag-note taking. Yan. Kasi pag biglang pumasok ng idea, at least Tsaka para maayos ko yung schedule ko. Kasi ang dami eh. Sabog-sabog na nga yung yung gagawin ko ngayon. And, sa larangan kasi ng criminology is marami po mga certificate. So, marami pa po kami inaaral. Hindi po natatapos yung pag-aaral. Isang criminologist na graduate ka at board passer ka pa lang. No, tuloy-tuloy yun. Dami pa. So, sa mga ibang araw makikita nyo nagkaklase ako. Pupasok ako sa class ng ibang course naman. So, yun. So, I hope you found this helpful. So, bye! Pauwi na po ako ngayon. Thank you so much po sa lahat ng followers and supporters natin sa YT. Thank you po! Ang Pita Lunay! Actually, dito na yung lunch ko. Ito, nasakyan na ako. And then, dito na rin ako mag-online class habang nag-aantay ako makarating sa amin. Hanggang 8 PM yung klase. So, nasa bahay ako, tuloy-tuloy pa rin yung klase ko. Kaya, nga pala, sobrang uhaw ko eh.
Naiinom ako nito. So, yan. Update ko kayo kung anong oras ako makakauwi at anong oras matapos yung klase ko ngayon sa Master Art.